May nakita ako sa internet tungkol sa pagiging simp na nais ko sanang ibahagi sa ating mga kawan. Ito ang 9 na uri ng mga simps. You see, ang prior knowledge natin pagdating sa isang simp ay masyadong broad at generalize. Ngunit sa video na ito, dito mo mas mauunawaan kung ano ba ang simp at ang mga uri nila. Dahil karamihan ng lalaki, hindi nila alam na simp na pala sila. Akala lang nila na basta ginagawa lang nila ang tama, ngunit nagiging simp na pala sila. Kaya sa video na ito, ma-recognize mo kaya kung alin ka sa siyam na ito. Isa ito sa pinaka-basic na uri ng simp dahil ang ganitong lalaki may bitaw ito pagdating sa pera ngunit walang ibubuga pagdating sa babae. Kaya ginagamit niya ang pera niya bilang suhol para sa babae, hoping na magiging loyal sa kanya ang babaeng ito na binubuhusan niya ng pera. Ngunit aminin na natin ang katotohanan na ang ganyang babae ay nariyan lang yan para at para lang sa pera. Kaya yan nananatili sa iyo dahil sa pera mo. Abangan mo lang, sa oras na wala ka nang maibigay dyan, aalis na rin yan sa iyo. Dahil ang loyalty niyan ay nasa pera, wala sa'yo. Ang lungkot ng realidad, hindi ba? Yung ibang lalaki, may matinong babae sa tabi nila na handa silang samahan kahit walang-wala na. Tapos ikaw, may pera ka nga, ang yaman mo nga, ang ganda nga ng kotse mo, kaso kailangan mo pang bumili ng pekeng pagmamahal para lang pagtakpan ang malungkot mong buhay. I-comment mo nga lakan kung sinong sikat na tao ang ganyan sa social media. Isang rich simp. Maraming lalaki ang hindi alam ito. Hindi nila alam na emotional simp sila. Ano ba kasi kapag sinabing emotional simp? Simple lang kung palagi kang available para sa kanya. Palagi kang nandyan upang damayan siya. Palagi kang nariyan, nakikinig ng mga drama niyang walang kwenta. At nariyan ka palagi sa tuwing may problema siya at hoping ka na sana makita niya lahat ng magagandang bagay na ginagawa mo sa kanya. Hoping ka na magkaroon siya ng feeling sa'yo dahil sa mga emotional support na ginagawa mo para sa kanya. Isa kang emotional simp. Therapist ka ba niya? Dahil sa tuwing emotional siya, nariyan ka, tagasalo, nangangarap na sana balang araw mapansin niya lahat ng ginagawa mo sa kanya, na sana masuklian niya ito ng pagmamahal. Tumigil ka. Over-invested ka na masyado sa emosyon. Naghihintay ka pa rin ng ROI niya. Ito medyo delikado para sa isang lalaki. Ang isang lalaking time simp, bibitawan niyan lahat ng kailangan niyang gawin para lang sa isang babae kahit gaano man ito kaimportante. Uunahin niya ang babae kaysa sa misyon niya, sa pangarap niya at sa kinabukasan niya. Kakanselahin niyan lahat ng mga plano niya para lang unahin ang babae. Babaliwalain niyan maging ang purpose niya para lang unahin ang babae dahil ang buong schedule ng buhay niya ay umiikot lang para dito sa babaeng ito na hindi naman kayang suklian ang effort at oras na ibinibigay niya. Ginagamit niya lang ang oras niya pangkalakal sa atensyon nitong babae. Nakakaawa, parang asong sunod-sunuran.
Ito naman ang uri ng simp na sobrang nakakasuka at isang tunay na kahihiyan sa mundo ng mga tunay na lalaki. Ang apology simp ay walang respeto sa sarili at walang masculine frame dahil nagsosorry yan kahit na alam niyang siya ang tama. Walang paninindigan sa sarili dahil mahina ang pagkalalaki. Kaya magsosorry na lang yan sa babae kahit mali ang babae dahil takot siyang itama ito. Baka kasi iwanan siya kapag ginawa niya. Takot na takot maiwan ng babae, kaya't lulunukin na lang ang pagkalalaki niya at luluhod sa babaeng ginagago-gago na siya. He trades respect for temporary comfort. Nauunawaan mo ba yan? Ayaw niya ng away, diskusyon o pagtatalo, kaya nagsosorry na lang siya kahit tama siya. Kaya ang nangyayari, walang growth na nangyayari sa relasyon. Patoksik lang ng patoksik. Bilang lalaki, gaano ka kaseloso? Alam mo ba na ang pagiging seloso ay pagiging simp din? Kung masyado ka ng praning at masyado ka ng balisa sa tuwing aatakihin ka ng selos mo, ibig sabihin, insecure kang lalaki. Yan ang totoong insecure na lalaki. Mahina at maliit kang lalaki, kaya ka nagseselos dahil alam mo rin na anumang oras ay kayang-kaya kanyang iwanan. At yan ang ikinatatakot mong mangyari. Tama, hindi ba? Kaya napakaseloso mo. You think control is love, but it screams weakness. Kapag seloso kang lalaki, ibig sabihin, mahina ka, maliit ka, wala kang ibubuga dahil insecure kang supot. Ito naman ang klase ng simp na nalunod na sa delusyon dahil ganito mag-isip itong mga lalaking ito. They want to fix a woman, her past, her trauma, her chaos. Sila raw ang tagapagligtas ng mga babaeng pangkalsada. Mga bayaning martir itong mga ito. Wala kasing masyadong makabuluhang nangyayari sa buhay nila, kaya may oras sila sa mga ganyang katangahan. Unahin mong magsalba ng babaeng pinili ang kalsada. Hindi mo nga maisalba ang sarili mo sa pagiging disappointment. Tigilan mo ang delusyon na yan. Imbis na i-fix mo ang babaeng pangkalsada, i-fix mo muna ang ulo mo dahil hindi ka na nag-iisip ng diretsyo. Karamihan ng simp nasa ganitong klase. Mga lalaking uhaw na uhaw sa bembang. Focus yan sa goal nila. Ang tahong na hampok at bulok na. Diyan lang yan nakatingin kung paano makakakain ng tilapiyang may herpes. Kadiri, diba? Kaya bilang tigang na simp, ito-tolerate niyan lahat, makabembang lang. Lahat ng disrespect, manipulation, pati na rin delay, titiisin niyan lahat. Makakain lang ng tilapiyang may herpes. Anong magagawa natin? Uhaw sa laman. At ang nakakalungkot, sobrang daming lalaki ang nasa ganitong sitwasyon, mga alipin ng libog at pagnanasa. Kapag nagtagumpay yan na makakain ng tilapiyang may herpes, proud na proud yan at ipagmamalaki pa ang kababuyang ginawa niya. Ang tindi ng utak, diba? Parang may herpes din ang utak. Ito ang wag mo rin sanang gagayahin. Kapag sinabing loyalty at all cost, ibig sabihin, titiisin mo lahat ng disrespect. Ang ganitong simp ay nananatiling loyal kahit iniiputan na, iniihian na, sinasapak-sapak na, tinatadyakan na, tinatapak-tapakan na, at winawalang hiya na, harap-harapan.
nananatili ang loyal habang nangangarap na maging loyal din sa kanya ang babae. Nagtitiis siya dahil takot na maiwanan. Kaya ang kapalit ng pagtitiis na yun, walang katapusang disrespect at panggagago ng babae. Kaya lakan, napagtanto mo ba na ginagawa mo pa rin pala ang isa o dalawa sa mga yan o nagbago ka na ngayon? Drop your comment kung alin ka dyan dati. At sa mga tunay na lakan ng ating kawan, tatandaan mo palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, maraming ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.